eyes too. You felt a spectrum of colors. Sometimes they're all blue. Oh, but you're a wonder to witness. If you'll pause and see, let's breathe in together, right here, you and me. Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, chin up. When it all feels strange, you don't know what to say. Turn up your little light in the world. Oh, we're almost there. Can you feel it in the air? You're a fighter, fighter. We'll walk it out together. We'll be stride for stride, till we're dancing like fireflies, till we're one in the sunlight. Take my hand, you don't wanna miss. There's so much life out here to live. Come on, it's over the horizon, yeah. Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, your chin up. Open your eyes, I promise you'll see a beautiful world for you and for me. It's all so amazing. Don't you believe? Yeah. Don't you believe? Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, chin up. When it all feels strange, you don't know what to say. Turn up your little light in the world. Oh, we're almost there. Can you feel it in the air? You're a fighter, a fighter. You're doing great, and it's a brand new day. So turn up your little light in the world. Oh, we're almost there. Can you feel it in the air? You're a fighter, a fighter. Hello and welcome back to another episode of Empress Talks. And you know what? Ang kasama natin ngayon is a two-timer here sa Empress Talks. It's because ang dami niyang naging resulta. You know, for the past how many months na nandito siya sa Elites Empire, and itong taong to, she is someone na talagang tinitingala pag sinabing OFW leader sa Elites Empire. Because she's a former Taiwan OFW, a factory worker there. And because of Elites Empire, she earned 227,000 last month. That's way more than yung kinikita niya nung nasa Taiwan pa siya. And let's get to know her more here in our episode. And please welcome our guest for today, Ella Aguilar. Hi everyone sa lahat ng mga nandito. So by the way, I'm Ella Aguilar, OFW from Taiwan for 6 years. And imagine, because of this amazing opportunity, nakauwi na po for good. Amazing. Ella, taga saan ka nga pala sa Pilipinas? I'm from Nueva Ecija, Empress, kung saan, lugar kung saan, pag pumunta ka maraming mga palayan, kasi yun yung hanap buhay namin sa lugar na yun. Oh, big sabihin, talagang, kumbaga lumaki ka sa ganun din? Yes. Palayan? Yes.
Oh, totoo ba yung kwento na magtanim? Ay, di biro. Di ba may ganon? Yes, meron, Maghapon Empress. tayo. Na-experience ko yun, Empress. Na ikaw mismo nagtatanim. Hindi naman, pero yung namumulot ng palay, kasi yun yung time na wala kaming pambaon sa school. So, kailangan namin magpulot. Tapos, manual yung pupulutin namin pag anihan na para ibenta. Magkano isang pagka kinuha mo, magkano mo nabebenta yon para may pambaon ka? Ano, Empress, pagkapulot siya sa palayan, aapak-apakan pa namin siya para yung butil ng palay. And doon pa lang siya pwedeng ibenta. And that time, naalala ko, isang kilo niya is 25 pesos para may pambaon sa school. No. So, bakit apak-apakan mo yon? Kasi konti lang siya. Hindi siya pwede dun sa machine, yung talagang sako-sako. Yung kasi pudot-pudot lang ba? Pangbaon-baon Oo. lang. Pero hindi sa inyo yung sakahan na yon. Sa amin, Sa Empress. inyo. So, though sa inyo yon, pero tinrain kayo ng mga magulang ninyo na you need to earn yung allowance mo sa school. Yes, Empress. Ang galing. Nakakatuwa naman. And before anything else, batiin mo naman yung mga taga Nueva Ecija na nanonood sa atin ngayon. So hello po sa lahat ng mga Novo Ecijano dyan, mga Nueva Ecija, lalo na sa family ko, mga Purok 5. Ayan. Magandang gabi po sa lahat ng mga nandito, lalo na sa Aguilar family. Wow. Alam mo, nakakatuwa, Ella. It's because, coming from that background na sabi mo nga, farming. Yes, Pero Empress. naging isang OFW ka. Is it a dream? Or was that your dream? Pangarap ba siya na pumunta ka ng ibang bansa while being that farmer? Nung time na bata pa ako, Empress, na hindi ko pinangarap na mag-OFW. Kasi nga, family kami ng OFW. So, nakikita ko yung mga tita ko. Ayan. So, ilang taon na, dekada na, nasa abroad pa. And nung bata ako, ang taas ng pangarap ko. Gusto ko ng ganito, ganyan. Until nung nakita ko yung realidad habang tumatanda ako, nung time na at age of 16, pagka-graduate ko ng high school, doon ko na sabi na walang nangyayari. So, that time, yung ate ko dapat yung mag-a-abroad. Pero sabi ng ate ko, what if is mag-abroad ako? Pero hindi pa pwede kasi 16 years old pa lang ako. So, yung 2 years na yun, Empress, talagang tinrabaho ko sa ate ko kahit kapatid ko siya. Anong trabaho mo doon? Nagtitinda, Empress, sa tindahan, sari-sari store niya kasi yung ate ko is may sari-sari store. Then, tiga-laba. Na-experience ko din tiga-laba ng ate ko, pati yung sa family niya. So, yun, ginawa ko yon for the sake na magkaroon din ng sariling pera. Amazing. So that was sa Nueva Ecija. Sa Tarlac na Sa siya, Tarlac Empress. na. Sa bahay ng ate ko. So bata pa lang, 16 years old, na-learn mo na kung paano magkaroon ng sariling pera. yes, Empress. No? Ang galing. And then nung 18 ka, ano nangyari doon? Talagang after ba no, nakapag-abroad ka? Or Hindi, Empress. Nung 18 ako, yun yung time na, kasi ako'y nag-aalaga sa anak ng ate ko. Then yun yung time na sinabi ko pa sa mother ko na pwede palit kami. Siya yung mag-alaga sa anak ng ate ko. Then gusto ko kasing lumuwas sa Manila. Ayun yung time, Empress, na 2 years na sabi ko nakakasawa na yung routine. Kaya gusto ko naman lumuwas ng Manila para magkaroon ng experience. And that time, lumuwas ako ng Manila. Yun yung time na nagkaroon ako ng trabaho bilang isang sales clerk sa Manila. what do you mean or what can you remember about that time na pag sinabing luluwas ako sa Manila? Kasi maraming mga gaya na sinasabi nila, luluwas ako sa Manila dahil nandun yung ganito-ganyan. So for you, ano yung ganun mo na thinking? Bakit Manila? Ba't hindi Cebu? Bakit Manila? Bakit Yun, ganun? Empress, kasi yung mga kapatid ko din is nasa Manila. Tapos, sabi ko, meron kasi akong kapatid doon na security guard. Ayan. Then, gusto ko din ako mag-Manila kasi gusto kong, yung experience na ako naman yung sumasahod based sa pinagtrabahuhan ko talaga. So yun, pag sinabing Manila is gusto kong magtrabaho. Pero hindi ko alam kung anong trabaho since high school graduate ako. Kung ano bang trabaho yung pupwede sa akin. Tinapangan ko lang lumuwas. Ang galing, no? Ibig sabihin, hindi ka graduate nun, but you want na magkaroon ng sariling
pera na, kaya nag-apply ka sa Manila. Hindi mo man lang naisip na, hala, ang daming graduate ngayong taon. Baka kakompete mo pa sila sa pagpa-hire ng mga workers, no? Hindi ko siya naisip that time, Empress. Kasi isa lang yung nasa isip ko, gusto kong mag-earn ng money. Yun lang talaga. Kasi gusto ko ako na makatulong sa pamilya ko. Yun point na lumuwas ako sa Manila, yun yung time na nag-message yung nanay ko sa ate ko na humihingi ng pambili ng bigas. Pero yung ate ko that time is hindi din niya mabigyan. Kahit na may sari-sari store, yung time na yon. Kaya nabasa ko yung message na yon, conversation nila ng nanay ko na humihingi. Tapos doon ako nag-decide na sabi ko, hindi alam ng ate ko na nabasa ko yung conversation na yon. Nasabi ko sa ate ko, gusto kong lumuwas ng Manila. Pero ang reason nun, gusto kong magtrabaho kasi gusto ko namang makatulong sa parents nanay ko. mo. Grabe, no? Alam mo, sabi mo, ang trabaho nyo, bigasan. Yes. Pero dumating yung point na nangailangan kayo ng bigas. Yes, Empress. Kasi Grabe. bilang isang magsasaka Empress, hindi namin siya ginagawang bigas, kundi binebenta siya kaagad para may pera. So, ganun yung nangyayari. Kaya minsan, kahit magsasakay pamilya ko, nauubusan kami ng bigas. Kasi wala din talaga, binebenta namin lahat. Grabe, no? Dumadating pala sa point na gano'n. Yes, Akala ko syempre. pagka farmer ka, you have everything eh. Kasi pwede mong itanim, no? Yung mga gulay, itatanim mo rin, no? And then, harvest na lang harvest. So, sa'yo pala, it's a different kind of experience, yung pagpa-farm ninyo. Yes, Empress, sobra. And yung moment na yun na nakita mo yung chat ng nanay mo na nanghihingi ng bigas, that was really heartbreaking siguro para sa'yo. Dahil kung makikita mo, yung ate mo may-ari ng sari-sari store, syempre iniisip mo na, ay, negosyante to. May pambigay to ng bigas kay nanay. So pagbasa mo na yon, bigla kang nag-decide na gusto kong mag-Manila, gusto kong kumita ng sarili kong pera. Yes, yun talaga yung nagpa-decide sa akin na lumuwas. Kasi kung isipin ko yung self ko naman sa store ng ate ko, okay naman. Pero yun yung parang may kumirot sa heart ko na parang hindi yata pwede to na maranasan ng family ko yung gano'n na buhay. Kaya sabi ko, nakipagsapalaran ako sa Manila and hindi ko alam paano lumuwas. First time mo mag-Manila First time ko nun? mag-Manila nun. Wala akong idea ano sasakyan. Pero ang ginawa ko is, may Google naman ako, search, tanong-tanong kung ano yung bus na bababaan. So, ganun lang, tinapangan ko lang talaga that time. Ang galing. Tapos paano ka na-hire as a sales lady? Ayun, Empress. So, nung time na yon nagbigay-bigay lang ako ng mga resume sa mall. Pero hindi ko alam kung i-hire kaya ako nila o tatawagan kaya nila ako. Basta nagpa-Xerox lang ako ng mga biodata ko na nagbigay ako sa mall, sa SM, Cyberzone, until nung pag-uwi ko, nung hapon may tumawag sa akin, interview daw. Wow. Tapos, Tapos yun, Empress, sa mga Manila dyan, sa 5th Avenue. So doon yung office ng una kong trabaho, Empress. And that time, hindi ko alam, kasi wala akong experience paano interviewin, tapos laking probinsya pa. Parang hindi ko alam kung paano makihalubilo sa maraming tao, even sa mga question. Tinapangan ko lang. Then natanggap naman. Blessed pa rin kasi natanggap kahit na wala akong alam sa business. Ayun, yung first job ko, Empress, is sa Robinson Galleria. Wow. Sa Ortigas. O, sa harap yun ng Empress. building ng Yes, ng Global. Empress. Doon ka dati. Tapos, Then sabi ko nga nun, nilalapit na pala ako kasi tapat na. oo. So, your first job, sales lady, tapos hindi mo man lang naisip na, hala, hindi ako graduate. Ang galing. Hindi ko, Empress, parang wala na akong time mag-isip pa ng ganong bagay. Kasi ang isa lang nasa mind ko is kailangan ko ng pera para kumita at para may maipangbigay ako sa parents ko sa probinsya. Ang galing, no? Talagang minsan kailangan ng mga moment na ganon. Moment that hindi mo makakalimutan. Well, until now, hindi mo nakalimutan yung kwento na yon. Yes, Pagbasa Empress. mo na pahingi ng bigas at walang maibigay na pambigas sa magulang mo. And look at you, you're so blessed right now. Thank you, Empress. And meron pa yeah. dong pagkakataon, Empress, na
yung first job ko doon sa Cyberzone sa Ortigas, may isang pagkakataon doon, Empress, sa mga katrabaho. Kasi isang kiosk kami. Yung trabaho ko doon is yung kami naglalagay ng mga screen protector, ayan, nagko-customize, tapos yung mga back case ng mga iPhone, cellphone. May one time, Empress, na break time namin. 3 kami sa kiosk na yon. Inaya ako mag-break time. Pero sabi ko, sige lang ka ako, mag-break time kayo, may gagawin pa ako. Pero ang totoo nun, Empress, even 20 pesos na yung pandesal at kape na pambili sa likod ng Ortigas kasi may bilihan doon, yung bilihan ng mga empleyado, hindi ako makabili kasi instead na ibili ko ng pagkain, nilalaan ko pamasahe. So, nagpapatiiwan ako kahit break time sa kiosk namin para lang, kasi wala talaga, iniipon ko talaga sa pamasahe. Grabe, no? Ay, di wala kang kinakain nun. Wala, Empress, pero rumarakit ako kasi sa trabaho namin, pag halimbawa ang screen protector is may bubbles siya. So hindi na siya pwedeng gamitin. And merong one time na yung cellphone, pwede kasi siyang i-customize yung sa maliit na cellphone. Like for example, yung iPhone 3 na maliit lang. Tapos screen protector na pang iPad. Talagang minamano ko siya, dinodrawingan ko siya para mapagkasya yung pwedeng gamitin na screen protector. At yun yung binibenta mo. Yes. Kumbaga parang reject na siya sa reject na siya. pinagtatrabahunan mo. Pero ikaw, nare-recycle mo pa. Nire-recycle ko siya, Empress, para lang may pang break time ako. Ang galing. Nakakatuwa yung naging first mo na trabaho. So, hindi Yes. talaga siya sa Robinson's Galleria na employees. Nasa kiosk ka ng isang store sa Robinson's Galleria. Yes, Empress. Ang galing. Tapat kami CDR King. Oh. So, kayo yung nagtatawag bago pumunta ng CDR King. Ay, may may case dito. May case dito. Humaharang pa kami sa mga tao kasi para bumili sa amin. Kasi mayroon din siyang kota-kota. Ang galing. So, that time, saan ka nakatira nun? Sa Umuwi kapatid pa ako mo? noon, Empress, sa Valenzuela. So, from Valenzuela, ang trabaho ko sa Ortigas Galleria pa. So, ang trabaho ko doon, dapat alas 9 sa Galleria, andun na. Alas 5 pa lang ng madaling araw, umaalis na ako sa bahay ng pinsan ko. Bahay ng pinsan ko yung tinutuluyan ko kasi yun lang yung pwede kong tuluyan. So, ibig sabihin, ano oras ka nagigising? Nakakauwi ako, Empress, mga 1:00 ng madaling araw. Oo. Gigising ako niya mga 4:00 kasi kailangan mga 5 o 5:30 makalabas na ako. Kasi traffic na siya lalo na pag Monday. Wow. So, ibig sabihin, 1:00 ka nakakauwi. Yes. 1, 2, 3, 4? All 3 hours lang. 3 hours lang tulog mo. Yes. Tapos gigising ka na naman for you to go sa Robinson's Galleria. Grabe, no? 3 hours na tulog. And then, magkano sinusweldo mo nun? Magkano lang, Empress? Mga Manila rate that time is nasa 300 yata pa nun. Basta ang salary ko that time, Empress, sa every 15 is umaabot lang siya ng 4,000. 4,000 every 15th. Pero magkano ang pamasahe mo? So, kung 300 ka per day, magkano ang pamasahe mo? Pamasahe ko, Empress, kasi mula Recto, umaabot din siya ng 100, Empress. More than 100 kasi pag magbabas ako. Per day? Yes, Empress. Back and forth? More than 100. So, sa 300, ang natira na lang sa'yo, mga... Kaya nga, Empress, yung sa salary ko na yon, ang natitira sa akin, 1,500. Sa 1,500 na yon, kailangan ko siyang pagkasyahin sa loob ng 13 days. So, kaya minsan, yung break time talagang wala talaga. Nirarakit ko na lang sa trabaho ko. Paano ko Pero bawal siya, Empress. Oo. Shoutout mo naman yung dati mong amo. Joke lang. Bawal siya. Oo, kasi, di ba? Ang kulit. Pero grabe, no? Ibig sabihin, meron ka lang 1,500 for Yes. 13 days na nandun na yung yung pagkain naman yon. So, 1,500 yung food mo, allowance mo. Hindi, so 1,500 na yun, Empress. Sa pamasahe ko na yun ng 13 days. Okay. Kasi ang food ko naman, Empress, nagbabaon talaga ako ng
alam mo yung parang sa school. Oo. Nagbabakon ako noon. Tapos, kasi tapos naalala ko pang binabaon ko noon, hotdog, itlog. Basta lang merong makain. Yun, Empress. Pero pagdating sa merienda, nag-aayaan mga katrabaho ko, sige lang, busog pa ako. Oo, pero yung totoo, ang onti na lang ng pinagkakasya mo. Pero nakakatulong ka nun sa magulang mo, nakakaabot-abot ka. Yes, kahit Empress, papaano. kahit paano. Masaya na sila kapag nakapagpadala ko ng 500, ayan, 1,000. Sobrang saya na nila pag 1,000 kasi 500 lang talaga. Nagbabayad din ako sa pinsan ko, yung tinutuluyan ko sa Valenzuela. So, ibig sabihin, that time, your motivation was makabigay ng 1,000, masaya ka na. Yes, Empress. Kailan dumating yung point na parang na-feel mo na I don't deserve this situation anymore and gusto kong mag-level up yung life ko. So, kailan mo biglang naisip yun na I want to level up my life? Yun yung time, Empress, na yung kuya ko is nagkaroon siya ng sakit sa heart and isa lang yung pwedeng hospital sa Manila. Yung specific na hospital talaga siya ng puso, sa puso. Yun yung time na nasanla na yung mga lupa namin sa Nueva Ecija, nasanla siya, binenta. Lahat ng titulo, tinignan na ng tatay ko kung ano'y pwedeng isanla. Kasi nga, umabot ng almost million din yung magagastos dun sa kuya ko. Yung katawan niya bumagsak talaga to the point na akala namin mawawala na. Yun yung time na sabi ko, hindi man lang ako makatulong pagdating sa finances. Na nakikita ko yung tatay ko na hindi na alam kung saan kukuha. Ate ko, lahat na ng mga pautang niya, siningil na, pero hindi pa rin sapat. Kaya sabi ko, gusto ko mag-abroad. Kasi ayoko kung dumating sa time na kapag ganitong emergency, nangailangan yung family ko, hindi namin alam kung saan kami kukuha. Yung parang yun yung pinakamahirap na makita sa isang anak. Yung magulang mo talagang hindi alam kung saan kukuha ng pera. Kaya nag-abroad ako, Empress. Yun na yun, yung pag-abroad mo. But before that, as a sales lady, yun lang talaga yung naging work mo before ka nag-abroad. Hindi, Empress. Hindi ako na-renew doon. Kasi 5 months Siguro lang. nahuli ka, charot. 5 months lang, Empress. Kaya nung time na yon is umabot lang ako ng 7 months sa na yun. Medyo tumagal naman. Pero ako sa department store, Empress. Which is, ang trabaho ko naman na doon is sa mga coat. Necktie ng mga lalaki. Like kami yung nagbebenta ng mga coat sa Pero mga lalaki. nasa department store ka na talaga Yes, ng department mall. store na yun, Empress. And then, ilang months ka rin doon? 5 months. Yun 5 talaga, months 5 din. months. Hindi ako na-renew, Empress. Then, yun kasi, yung una kong trabaho na yun, Empress, si SM talaga ang may-ari. Meron kasi siyang tinatawag na outright and consignor. Sa outright kasi, si mismong Henry C., yung may-ari. Siya yung may sa amin. Hindi ako na-renew, nag-apply ulit ako another department store pa rin siya, pero outright, na siya, consignor. Kumbaga, agency na siya. Hindi na kami direct kay SM. Ang galing. So, ibig sabihin, doon talaga umikot yung buhay mo nung SM lang. SM na yon. And Robinsons, no? Yung Yes. mga mall. And then after that, doon ka nag-decide na, kailangan ko mag-abroad. Kasi Yes, kulang Empress. na. Pero that time, curious ako, habang kumikita ka ng ganun, okay lang sa'yo? Nung time na yun, Empress, medyo okay pa. Medyo nakakatawid pa. Dumating lang sa point talaga yung time na yon, yung nangailangan na talaga kami. Wala na talaga kaming mapagkunan. Even sa family ko, wala na kami mapagtanungan. Nung time na nagkasakit yung kuya ko. Minsan doon ka mapapaisip na, I need to change my life. Yes, sobra, Empress. Kasi yun yung point na nung nagkasakit yung kuya ko, sumabay din yung isa kong kuya. Na mild stroke naman siya. Kaya parang feeling mo na I need to do something, or minsan mapapaisip ka na ano bang ginagawa ko sa buhay ko, bakit wala man lang ako maiambag. And Yes. that was, ilang taon ka nun? Nag-abroad ako, Empress, is 21 years old. Wow, sobrang bata mo pa nag-abroad. 21. Hinintay ko lang actually, Empress, yung birthday ko para mag-21. Kasi ang sa Taiwan, dapat 21. Hindi ka pwedeng mag-abroad pag nasa 20 age ka pa lang. So hinintay ko talaga. After nun, nag-apply ka agad ako para makapag-Taiwan. Wala kang kakilala doon?
O meron naman? Wala, Empress. Bakit Taiwan? Israel po sana, Empress. Oh. Pero kasi ate ko is nasa Israel. So, naging choice ko din Israel. Kaya lang, nakita ko yung trabaho ng ate ko. Sabi ko, sanay ako maghugas ate ka ako ng puwit ng bata. Tulad ng anak mo, mga pamangkin ko. Pero parang hindi ko kaya maghugas ng puwit ng matanda. Sabi ko, kasi yun yung trabaho ng ate ko, isang caregiver sa Israel. Tapos, nung time na isa kong ate, 7 kasi kami, ang dami. Ang daming ate at kuya. Yung ate ko talaga, Empress, yung magta-Taiwan. Pero nung sa medical na niya, may nakitang spot sa heart niya. And kailangan niya ng maintenance 5 months. And sayang kasi yung agency, kaya sabi ng ate ko, Teya kasi, ikaw kaya mag-apply dun sa ate mo, sa agency ng ate mo, try mo lang. Sinubukan ko isang araw lang, then yun, natanggap. March 3 nag-apply ako. March 7, March 18, flight na kaagad sa Taiwan. 2 weeks process lang. 2 weeks, diretso ka na agad. Tapos ayaw pang maniwala kasi conversation lang namin ng ate ko yung Taiwan. Hindi alam ng family ko sa Nueva Ecija. Akala nila is loko-loko lang, baka daw ma-scam ako, magbabayad akong placement fee, hindi nila alam. Pero sinuportahan ako ng ate ko doon, sige, pumunta ako ng Taiwan. Yun, Empress. And then after nun, doon na nag-start yung Doon na- pagiging OFW ni Ella. So sabi mo nga, first time mong lumuwas sa Manila and I'm sure na first time mo rin siguro nakapag-abroad. First Nung time po, time na yun, yes, no? Empress. And long flight. Anong nararamdaman mo nun bago ka mag-abroad? Ang totoo ko naramdaman, Empress, excited ako, syempre. Kasi nakikita ko nung bata pa ako, nag-high pa ako sa eroplano. Nasabi ko, gusto ko din, ano kaya feeling nang nakasakay sa eroplano? Excited ako, sobrang saya ko. Finally, this is it. Ma-experience ko na nga akong makasakay ng eroplano. Pero, nung time na pagdating ko sa Taiwan, yun yung time, winter that time. And hindi ko alam kasi wala pa ako talagang mga damit na makakapal. Wala akong dalang damit na makapal. Hindi kami pinatulog muna sa higaan talaga. Pinatulog muna kami sa isa siyang para siyang tambakan. Bodega, parang parang ganon. bodega. Tapos wala kaming unan kahit semento lang siyang hinigaan namin na sobrang lamig. Sabi ko, kakayanin ko kaya to? Yun. Tapos walang signal, hindi pa ako makapag-contact sa family ko dito sa Pilipinas. So 2 days bago ko nakakontak sa kanila. Bakit dun kayo pinatulog? Hindi pa kami diniretso kasi sa Taiwan, kasi gabi na kami Walang dumating. papag, ganun? Wala talaga. Like, As in, damit mo, semento, yes, ganun? Empress. Yun talaga yung hinigaan namin. Tapos winter pa. Yes, winter pa. Yung maleta na lang yung inanuhan namin, sandalan. Yun, Empress. Kasi kinabukasan, bago kami ipunta sa company, may medical kami doon sa Taiwan. Kinabukasan, medical ka agad. Bago kami mapunta doon sa company namin. So 2 days, 2 yun yung 2 days. Ano na kaya iniisip ng pamilya mo? Nasa na si Ella? Parang ganon. Grabe. And then that moment, marami kayo? Or ikaw lang? 80 plus kami, Empress. Ang dami nyo. So 80 plus kayo nasa bodega, ganon? 80 plus kami pero hati kami. Okay. Kasi nauna sa amin yung 40, madaling araw flight nila. Tapos flight namin is gabi. So sa second batch kami. Tapos same kayo ng company? Isang company lang kami, Ang Empress. dami namang Pinoy na Sobra. ini-invite nila. Top 1 company sa Taiwan before, yung nag-hard sa amin before. And then you started there. Ilan ang sweldo mo? Magkano? Noong time na yon, year 2017, Empress, sa una kong company sa Taiwan, wala kaming OT. Lang siya, 15 NT. So kung siya sa Philippine money, nasa 20 to 23,000. Okay. Pero linis na yon. Wala Yung nang 15 babayaran na Yes, board and Empress. lodging, Opo. food. So linis na yon. Yes, Empress, yung 15 NT. And then after ilang years before nag-increase? Hindi siya nag-increase, Empress, kasi na-lay off kami. Yung na-bankrupt ang company namin doon sa Taiwan, yung 3 years na contract namin, naging 1 year and 3 months lang kami. And that time, pagpasok namin sa company, may papers na kami, go home Philippines na daw. Hindi kami sinabihan na bankrupt na yon yung company. So pagpasok sa'yo, bankrupt na. Yes, Empress.
So umabot lang kami 1 year and 3 months. Tapos pinapasok kami sa isang room, miniting kami mga Filipino workers, and sabi is, go home Philippines na daw. Bye-bye na daw sa go home Philippines na. Nagtataka kami, bakit go home Philippines? 3 years pa yung contract namin. Then, yun pala, may Filipino nag-translate sa amin na may ticket na daw kami pa uwi. Okay. Pero after 1 year pa? Hindi, Empress. 2 days, uwi na kami ng Pilipinas. Ah, okay. Nung pagpasok namin ng umaga, tinipon-tipon kami sa isang room, miniting kami, and go home Philippines. Ang ticket namin, 2 days, uwi na ng Pilipinas. And, syempre, may pangarap tayo. Oo. And yun, Empress, kasi sa Taiwan, meron din akong church sa Taiwan. So, tumawag ako sa isang pastor namin, humingi ako ng tulong, ano yung need na gawin. Kasi pauuwiin kami, hindi namin alam. Nabalita, tapos hindi ko siya pinapaalam sa family ko kasi mag-aalala. Pero yung company kasi na yon dati is isa siya sa top 1 company ng Taiwan. Na ipalabas siya sa TV, napanood ng ate ko sa Israel. Kaya nalaman ng family ko. Napapauwiin ka na. Yun yung pagdating mo mismo. Nung, hindi Empress, umabot ako ng 1 year and 1 3 year months. and 3 months. Sa Yes. first, pang ilang company mo yun? Yun yung unang company ko, Empress, First na company lay off. mo. Na hindi natapos yung contract. 1.5 years, parang feeling mo, goodbye Taiwan na talaga. Yun na, parang nagbabayad pa lang ako ng utang ko nun sa ate ko. Tapos uwi na, wala pa akong naiipon. Kasi wala naman kaming OT. So, humingi lang ako ng tulong sa pastor namin sa Taiwan. Yun, binigyan kami ng ideas ano need namin gawin. So, kinupkup mo, ilang days kami na kinupkup sa church doon. Tapos, nilaban yung case namin kasi may right daw kami, may karapatan daw kami. Pero, bago yun nilaban, Empress, 30 to 50 OFW na batch namin, yung first batch, napauwi na. Nung, after 2 days. After 2 days. Kayo, nagstay talaga kayo. Nag-stay And kami. then, naghanap ka ng bagong company na Yes, nun. Empress. Ang binigay lang sa amin, Empress, is 1 month. Then after 1 month, pag wala kaming nahanap na company, nag-walk-in kami doon, naghanap-hanap kami talaga, nag-call, lahat ng mga pwedeng applyan, malalapit na company, ginawa namin. Tapos wala kaming budget, wala kaming pagkain. Kasi 1 month wala kaming trabaho that time. Oo. Tapos ilang days na lang, parang may taning yung buhay. Alam mo, yung pakiramdam na may taning yung... ilang days na lang, wala pang nag-hire sa amin. Wala pa sa aming tumatanggap. So parang yun na yung endpoint ko na wala na yata talaga. Ay ko. Pero nung last week, yun, doon may tumawag. And yun yung time na napunta ako sa magandang company. Yun na yun. Yes, yung kumpanya Empress. kung saan ka nagtagal. Yes, Empress. Oo, sabi mo nga, nasa plane before ka mag-Taiwan, parang wow, so excited, this is it. And then after 1.5 years, na-experience mo yun. Yes, Empress. No? And, pero talagang tinuloy mo siya kasi mas okay nga to dahil nasa abroad, kaysa nasa mall ka na magkano lang naiiwan sa'yo. And then, sabi mo nga, maganda yung kumpanya, tinuloy-tuloy mo doon. Anong work mo doon? Isang machine operator, Empress, na kabaliktaran doon sa dati kong company. Kung walang OT, ito naman, grabe yung OT. Susuko ang katawan mo kasi 12 to 14 hours kami every day. Tapos sa isang buwan, 2 lang day off namin. 12 to 14 hours per day. Yes, Empress. So, ilang oras tulog mo nun? Like for example, magigising ka ng... Start ng work ko, Empress, is 5 p.m. ng hapon. Then out ko ng 8:30 ng morning. Anong oras ka nagigising nun? Sa alas 3 pa lang, Empress. Kasi, 3, prepare ka na. Yes, Empress. Kasi kailangan mong gumising ng maaga. Dahil dun yung liguan namin sa Taiwan, cubicle. Kasi marami kaming Filipino workers sa isang dorm na tinutulugan namin. So, pipila kami sa liguan. Mga ilang pila? Madami, Empress. Kasi sa isang floor, may 8 na cubicle lang. Pero sa isang floor na yon, nasa 20 to 30 OFW Filipino worker kami doon. So, may ano kayo, sariling room? Or parang isa siyang malaking ganon na may double deck ganon? Double deck, Empress. Ay, ganon. Parang dorm. Yes, dorm nga, Empress. Dorm type. 8 kami sa isang room. And then yun yung na-experience mo. Yes. As a machine operator, ano yun pag sinabing ganon?
machine operator, Empress, yun yung mas malaki pa sa akin yung minamachine ko. Yung ino-operate ko siya. Oo. Then, after nun, may mga pinapasok na maliliit na chips. Maliliit. Then, kasi ang ano ko doon, Empress, ang work ko doon is warband, kung tawagin sa Taiwan. Yung, alam mo, yung sing nipis ng buhok. Yun yung ginagamit namin. Tapos, pag ganun-ganun lang siya sa machine. Tapos pag nilabas siya, inspector, i-inspect mo siya sa microscope. Then after microscope, pag may fiber, aalisan mo pa, i-rewards mo pa. So yun yung trabaho ko doon, Empress, bilang isang machine operator. Buti natuto ka kasi sabi mo high school graduate. Muntik ng hindi. Kasi ako lang yung una, kasi walk-in lang ako. So wala akong kabatch na Pilipino. Okay. Kaya ang nagturo sa akin, Chinese. Hindi ko maintindihan Yung kasi English nila. Yes, hindi ko maintindihan yung English nila, hindi ko din maintindihan yung salita nila kasi 1 year pa lang naman ako sa Taiwan that time. Tapos yung action na lang nila, yun na lang iniintindi ko kahit hindi ko alam kung ano, basta gumagano lang ako kahit hindi ko alam kasi kailangan ko kasing intindihin kasi or else uuwi Yari ako. ka, oo. Kaya Marunong ka mag-Chinese ngayon? konti lang, Empress. Sige nga. Batiin mo yung mga OFW natin ngayon sa Taiwan. Ay, mga Taiwan people, ni hao ma. Yun lang? Yun lang. Alam ko yun ni Homa eh. Po Diba? ay ni Empress. Yun Alam lang ko, yung I love alam you, ko. yun. Yun lang, Empress, yung alam Weh, ko. Like, hindi kayo nakapag-learn ng Chinese nun? Ang madalas lang sa akin kasi sinasabi, ilala, kwaitan la, nilay pochi ha. Ano yun? Bilisan ko na daw kasi kailangan na yung Pochi. tonshi. Yung to. Ano? Tonshi kasi, Empress, Tonchi is... pala. Kala ko pochi. Paborito ko yun. Tonshi kasi, Empress, is isa siyang parang things. Parang sinasabi sa akin, bilisan mo na, Ella, ang bagal-bagal mo. Parang ganon. Oo. Isa pa nga ano? Ilala, nilay pochi, kwaitan la. Oh, bagay sa'yo. Nakakatuwa, ganun pala. Yes. And then, sabi mo nga, ang dami mong na-experience for 6 years na nasa Taiwan Yes, ka. Empress. Pero matanong ko, was there really a moment na kahit may mga kasama kang Pinoy, para siyang may moment na nalulungkot ka, ganon? Or can you still remember the time na parang sobrang naho-homesick ka or parang hindi mo gusto yung nangyayari? Or ikaw ba yung isang OFW na lahat maganda? Hindi, Empress. Hindi ako na homesick kasi marami naman kaming mga Filipino. Pero isang bagay yung nagpa-realize sa akin na parang bumabatingin ko. Noong time na sinigawan ako ng limpan ko, which is my supervisor doon sa tawagin sa Taiwan. Ako yung nasa machine. Ako yung nandun mismo sa lugar. May dumayo sa akin katrabaho ko na nakikipagkwentuhan. Kasi yung gawain talaga namin. Kasi night shift kami, panggabi talaga kami. So parang nagkukwentuhan ba? Lahat ng machine namin may CCTV. Then, kinabukasan ng umaga na yon, nagulat na lang ako pagpasok ko sa loob ng department namin, yung mukha ko, nagkalat na sa buong department. Hindi lang sa department namin, kundi sa iba't ibang floor ng department namin, kinalat. Bakit? So parang doon ako mas lalong bumabatingin ko. Then, nakaramdam din ako ng galit nun sa limpan ko, supervisor ko. Then, pinunta pa kami sa office kasi sumagot ako. Kasi dinipensahan ko yung sarili ko. Parang sinabi ko doon is, bakit mo ko pinahiya? Ako yung nasa pwesto ko, yung katrabaho ko'y dumayo dito, na nakipagkwentuhan. Yes, fault ko, nakipagkwentuhan ako. Pero ako yung nasa lugar ko, hindi ako yung dumayo. Tapos pinunta kami sa office. Ano yun? Like yung mukha mo kinalat sa Yes. buong parang Alam mo, Empress, noisy, ganon. Talkative. Yes, ganon. Empress. Alam mo yung bond paper, pinaprint niya. Pinaprint yung bond Print paper. talaga, Empress. Parang wanted ka na, ganon. Yes, talaga? Empress. Yun yung moment na hindi ko makakalimutan sa pagiging OFW ko. Kasi parang ako, bumabatingin ko sa sarili ko bilang isang pulpit Tao. minister din sa church namin. Kasi inisip ko yung sa church, biglang umano sa akin yung sa church. Tapos, pa-serve pa sa church pero pasaway sa trabaho. So parang yun yung nasa mind ko that time. Binild mo ng matagal Yes. tapos dahil lang dun sa dumayo Sobra, sa'yo. Empress. Parang
sabi ko, ang tagal kong iningatan yung name dahil sa church namin, iningatan, ang dami. Sabi ko, alam ko kasi kung paano ko na ano yung yung dun sa church namin. Tapos may mga ka-church din ako nakatrabaho. Tapos makikita ko na ganun ginawa sa akin ng supervisor ko. Parang dun bumaba talaga, Empress, yung tingin ko sa self ko. Paano mo Parang siya, napahiya ako. paano mo siya dinil after nun? Siyempre, after nun, kailangan mo talagang pumasok kasi supervisor mo siya. Though may ganun kang pakiramdam na hindi maganda, paano mo siya nalampasan? Yung moment, Empress, na parang okay, I surrender, yung galit ko dun sa tao. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala. I surrender it to you. Yung lahat ng nararamdaman kong ito, gagawin ko kung ano yung trabaho kasi yun yung kailangan. And dun ko na-realize, Empress, na may mga bagay na kailangan kong gawin for the sake of money. Para lang mayroon akong masahod kasi takot din ako mawala ng trabaho kasi bilang isang OFW, yun lang yung pinagkukunan ko na source na salary ko para sa family ko. Kaya yun, kahit sobrang ano ko sa sarili ko, hiyang-hiya ako sa mga church ko, yun talaga, Empress, hiyang-hiya ako sa mga church ko, sa pastor, lahat, kasi kalat yung mukha ko. Pero dumating ako, Empress, na every time na pupunta ako sa kantin, ako'y pinagtitinginan nila. Ganun siya kalala. Yes. Yung ginawa sa'yo. Sobra. Yun yung point na gusto ko nang umuwi. Parang wala na akong mukhang maiharap pa. Lalo na hindi ako tungtong sa church kasi namin, parang meron kasi yung mga devotion, yung parang bago ka makapag-pulpit minister, hindi ako makapag-pulpit dahil dun sa kakahiyan na yun. Hindi ako makaharap. So parang ayoko nang humarap sa maraming tao. Pero after nun, naging okay ka naman sa mga ka-church mo. Naging okay Naging naman, okay ka na in Empress. time. Yes. Yun nga yung sinasabi na, kahit anong sabihin sa'yo ng ibang tao, kung alam mo naman yung totoo, kung sino ka, you will, the truth will set you free. will set everything and everyone Yes, free, no? Empress. From kung ano yung naiisip nila, ganon, no? May mga ganon pala. Yes, Empress. Pinoy ba yon yung supervisor mo? Chinese, Empress. Chinese. Checkwa siya. Hindi ka rin Yun nga, hindi mo Empress, hindi makausap ko ng din- maayos. Hindi ko din masabi yung gusto kong sabihin. Limited yung gusto kong sabihin. Kasi hindi ko din alam paano ko i-explain sarili ko. Ang So, kulit. i-accept ko na. Napakakulit ng na-experience mo nga na yun. And you know what, Elijah, for your past 6 years Yes. na nasa Taiwan ka, di ba feeling mo na parang, ay, this is it, this is my dream. Yes. No? Pangarap ko na tong Taiwan maging OFW and maganda nga naman din yung kinikita more than sa Yes. Pilipinas. What was your turning point? Bakit ka nag-Elites Empire o paano mo nakilala sa Elites Empire at bakit ka naging open to have another opportunity knowing na nasa Taiwan ka at maganda na yung sweldo mo? Bakit ka nag-Elites Empire? Nakita ko ang Elites Empire, Empress, noong time na nawalan ako ng OT. Yung time na nawalan ako ng OT, yun yung moment na nawalan na ako ng ganang magtrabaho. Oh. Dahil sa kahihiyan na yun. So parang feeling ko, Ay, after ka napahiya, nawalan ka ng OT. yes, Empress, kasi nagkamali ako sa trabaho ko. Okay. So parang ako, sige, paspas na lang. Kasi parang wala na akong saya sa ginagawa ko. Oo. Hanggang sa yung ginagawa ko, nakapunta sa customer. Then nakita na hindi siya kompleto. Yun, nawalan ako ng OT ng 2 weeks. Then, grateful dahil naging blessing sa akin yung pagkawala ng OT sa akin. Kasi yung time na nagkaroon ako ng oras mag-Facebook. So kaka-scroll ko sa Facebook, nung ka-out ko sa trabaho, papunta ako sa church noon kasi Saturday, naalala ko pa yon. Tapos, kaka-scroll ko, nakita ko isang post, which is hindi ko alam kung paano ko siya nakita. Napindot siya ng daliri ko. Then, may nag-message sa akin na nagtanong tiga saan daw ako. Nag-reply ako, dito po sa Taiwan, 6 years. Yun, then doon na nagsimula na introduce sa akin ang Elites Empire. Wow. So, ibig sabihin,
nag-click ka lang sa ads. No? Na-click lang siya talaga Na parang ng dali. na-click mo lang Oo, accidentally. parang accidentally lang siya, Empress. Oh, kasi ang ads, pag natamaan mo, kahit hindi ka mag-inquire ng how, para kang nag-inquire ng how. Yes. Parang ganon. So parang natamaan mo lang. Ang galing. And then after that, nag-join ka ba right away? Yes, Empress. Nung moment na yon, maga ko siya nakita, around 9 a.m. Then tanghali, nagpadala ako ulit. Nag-join ako kaagad. Even hindi ko alam kung paano gawin ang business. Pero may isang nag-catch sa heart ko noong time na sinabi mo, Empress, dun sa video na yon na ang investment sa bahay ay yung bahay is liabilities. That time nagpapagawa ako ng bahay. Kasi pangarap ko talaga mabigyan ng magandang bahay yung father ko. Kasi yung bahay namin is kubo. Alam mo, pag umulan, ang kukunin ko namin kaagad is palanggana. Kasi isasalo na doon yung ulan. So, yun yung pangarap ko din. Kaya din ako nag-abroad. Kaya nung napanood ko yung video mo, sobrang thank you so much sa video mo, Empress. Kasi sa video na yon, doon ako namulat na kung saan ko ba dapat ilagay yung sinasahod ko. Kaya hindi ako nagdalawang isip, nag-join kaagad ako. Buti Elites Empire yung una mong na-encounter because most of OFWs, kumbaga ang dami nang nasalihan na negosyo. Ikaw ba first time mo yung Elites Empire? Hindi, Empress. Ay, hindi. Na-experience ko na rin yung Unified. Yan. So, nag-invest din ako, walang nangyari. Then, traditional business, na-experience ko din yan, pero wala din nangyari. Kasi, like babuyan, Empress. May ganun ka. So, yung Unified din na binabanggit mo kanina, ano yun? Parang- Network marketing din ba? Hindi ko alam, Empress. Basta sabi, invest lang. Invest, tapos siya yung parang remittance, may mga ticket na ibubuk mo, ganun, Empress. Pero Close na o open pa ngayon? hindi ko nga alam, Empress. Pero nakakatuwa sa'yo dahil nag-try ka ulit. You know, for some of the OFWs, ang ginagawa nila, ay, na-try ko na broken-hearted na ako sa isang opportunity, ayoko na. Yung iba napakasarado ng isip, pero ikaw, bukas na bukas yung mind mo for it. Nakakatuwa. So, pag-join mo nun, Nung pag-join ko nun, Empress, may napakinggan din ako na sinabi mo, ikaw yung closing sa Daro that time. Then sinabi mo na, when was the last time na nag-invest ka naman para sa sarili mo? And at the back of my mind, sabi ko, wait lang, wala pang last time. Kasi wala namang first time. Never ako nag-invest para sa sarili ko. Kasi more on, bigay ako ng bigay sa family ko. Kasi yun naman, ang mindset ko bilang isang OFW before, yun naman yung reason ba't ako nag-abroad sa family ko. Kaya even ultimo ipon, wala akong savings. Kahit 6 years ako, wala. Kasi paggawa ng bahay, sa father ko, tuition fee, gumagastos din dito sa Pilipinas. So wala talagang ipon. kaya buti na lang, no? Pagkita mo ng Elites Empire, buti meron kang pang-hub diretso. Ilang months bago ka pumunta ng Cebu? 3 months, Empress. Wow! So pag-join mo ngayon, after 3 months, nag-Cebu ka na kaagad. Yes, Empress. Galing. Kasi yun din, Empress, kasi that time is, I feel lost. And ano din that time, nung nakita ko tong Elites Empire. Kaya masasabi ko nga, Elites Empire is my healer. Kasi ito din yung nag-healed sa akin. Kasi from brokenness, binuo ako ng Elites Empire dahil sa mga sinasabi mo din sa mga napapanood ko, Empress, na event. Ako yung tao na, yes, nagpa-pulpit minister, but there's something in my heart na yung hindi makawalang forgiveness na ibigay ko sa tao. Meron akong moment na ganon, na hindi to the point, even sa sarili ko. Meron akong moment na hindi ko mapatawad sarili ko. Pero nung time na meron akong isang word na sinabi mo, Empress, doon, parang sabi mo doon is patawarin mo sila sapagkat hindi naman nila alam na nagkamali sila. Hindi sila aware sa ginagawa nila na yon. And love yourself. Nung time na sinabi mo love yourself, yun yung time na na-remind ako. Kailan ko ba huling minahal yung sarili ko? Kasi yung time na punong-puno ako ng galit, punong-puno ako ng galit sa sarili ko. Sinisi ko yung sarili ko dahil sa pagkakawala ng mother ko. So, hindi ko yun napakawalan. Pero yung Elites Empire, doon ako na-heal dahil sa mga word of wisdom mo, Empress. Kaya sabi ko, thank you so much doon kasi
doon ko na-realize na Elites Empire, hindi lang pala siya about business, pero totality. Kasi ito yung nag-healed inner sa akin. Bakit na banggit mo na parang dahil sa'yo kaya nawala yung mama mo? Ayun, Empress. Nabanggit ko kanina na para makapunta ko ng Manila, pinapunta ko yung mother ko sa ate ko para mag-alaga ng baby. Yes. Nabanggit ko siya kanina. Then, ayaw ng mother ko kasi maliit pa yung bunso naming kapatid. Yung kapatid ko na bunso, maliit pa. Kinder, sabi ng nanay ko, hindi pa pwedeng, kasi nag-aaral pa, wala mag-aasikaso sa school. Pero nagpumilit ako. Pinilit ko yung sarili ko kasi gusto ko yung makaluwas sa Manila. Until 1 week lang, Empress. Pagdating ko sa Manila, yun yung moment na hinay blood ang mother ko. Hanggang sa may naputol na dugo, na ugat sa batok niya. Yun yung time, Empress, na hindi ko talaga pinatawan kasi sabi ko is, kung hindi ko kaya pinilit yung sarili ko, yung kagustuhan ng sarili ko, for sure ka ako buhay pa yung mother ko, for sure ka ako gagraduate yung kapatid ko na kinder, magulang ko yung kasama. Sa aming magkakapatid, yung kapatid ko lang na kinder, yung umakyat na hindi kasama yung nanay ko. Tita ko yung kasama. Kaya nung nakita ko yung kapatid ko na bunso, sabi ko, bakit ko nagawa yun? Parang binlame ko yung sarili ko that time. Sabi ko, hindi sana mawawala yung nanay ko kung hindi ako nagpumilit na pumunta sa Manila. Hindi sana mawawala yung nanay ko kung hindi matigas yung ulo ko. Sumunod na lang ako sa gusto niya. Pero pinilit ko yung sarili ko. Kaya 4 years, 6 years ako sa Taiwan, dala-dala ko yung galit ko sa sarili ko, sisi ko sa sarili ko. To the point na sabi ko, inaral ko yung salita ng Bible, promise ng God, pero hindi alam ng mga tao sa paligid ko, sa harapan ko, merong nakatagong galit sa heart ko, sa loob ko, na hindi ko mapakawalan. Yun, Empress. Yeah. And pagkita mo sa Empire, no, nakita mo that hindi naman ikaw yun eh. No? Hindi naman ikaw yun. Yes, Empress. Kaya, nung time na narinig ko na love yourself, yun yung moment na sabi ko, napaisip ako, kailan ko ba huling minahal yung sarili ko? Kasi simula nung nag-abroad ako, parang puro pamilya ako, kapatid ko. Every time na makikita ko yung kapatid ko, Empress, ang naaalala ko talaga is yung decision na ginawa ko sa buhay. Na pagiging matigas ng ulo ko na hindi ko pagsunod sa nanay ko. Hanggang sa nawala siya. Tuwing nakikita ko yung bunso kong kapatid, talagang yun naaalala ko. Kaya nung narinig ko na love yourself, sabi ko, kailan ko ba huling minahal yung sarili ko? Hindi ko na matandaan kung kailan ko ba huling naramdaman yon. Pero nung sinabi mo yon, dun parang mayroong lumabas sa heart ko na it's time, Ella, para pakawalan mo na may nararamdaman mo dyan. It's time, Ella, para mahalin mo din yung sarili mo. Kasi lahat talaga, mabilis ako magbigay ng love, pero yung love na para sa sarili ko, hindi ko maibigay. Yun, Empress. Ang galing kung paano ka nagkaroon ng home, ng bahay where you can actually redeem yourself and heal yourself. Kasi, alam mo na, nakita ko kanina na mula pagluwas ng Manila, hanggang nasa abroad ka, hanggang na-meet mo yung Elites Empire, meron kang ganong parang suffering sa iyong heart na pagdating ngayon, doing Elites Empire, having your holistic growth, hindi lang siya financial growth, pero yung growth mo sa spiritual mo, mindset mo, to everything of who you are. Alam mo, nakakatuwa dahil kaya pala kumita ka ng malaki. And you are one of those na pinagmamalaki kong leader. Elijah Ella Aguilar, I always say your name. Lagi kong binabanggit sa mga Zoom events, sa training, sa mga leaders ko na bago. Because merong isang Ella Aguilar na in 3 months, kumita ng 1 million. So sabi mo nga, nung nasa Taiwan ka, di ba 3 months bago ka umuwi ng hub, bago ka pumunta sa hub, well, pagdating mo naman ng hub, after 3 months, nag-millionaire circle ka na. Di ba?
Yes, Empress. Yun ba yun? After 3 months, umuwi ka. After 3 months, nag-millionaire circle Yes, ka. Empress. So, nakakatuwa. Ibig sabihin, na-earn mo agad yung first 1M mo in 3 months. Yes, and not only that, pero binless ka ng healing sa heart mo. No? Yes, Na-heal ka sobra. na, ay, hindi to sa akin na siguro talagang it's destined to happen. It's bound to happen. And knowing, alam mo yung kwento ko naman, di ba? Yes, That, Empress. you know, walang mga magulang pero hindi naman doon nakadepende kung magiging successful tayo o hindi. Nakadepende pa rin sa atin. Kaya, minsan naiisip ko rin yung life ko na parang I'm so blessed, no, na, no, parang kakaiba na blessed dahil nangyari yun. No, I mean, you need, pag na-shift mo siya into something na alam mong may purpose siya, maiisip mo na, ay, ang ganda kasi yung naging kwento ng buhay ko, na wala naman na din ako magagawa, naging blessing siya sa other people. Sa'yo din, Elijah, alam mo, sa sobrang pagmamahal mo, sa pamilya mo, sa kapatid mo, sa mga magulang mo, kaya mo naisip na ganon. But Yes, it's time na, alam mo yun, hindi naman ikaw yun eh. Minahal mo naman sila and you know how you really care sa kanilang lahat. Kaya congratulations din Thank for you, that Empress. for that healing, no? Siguro ibang-iba yung Ella dati. sa Sobra. Ella ngayon na nasa Elites Empire. Yes, sobra Empress. Masasabi ko na sobrang ibang-iba siya. Mm-hmm. Kasi from someone na hindi minahal yung sarili, Mm-hmm. from someone na broken, pero binuo ng Elites Empire, from someone na hopeless, wala nang hope, wala nang makitang pag-asa na dito na lang ako, tanggap ko na sa sarili ko. Pero binigyan ako ng hope, binigyan ako ng light, ng ilaw, liwanag, na mangarap muli, na mahalin ulit yung sarili ko. And from that love, tinuruan akong i-spread siya sa mas marami pang tao. Kaya doon ko mas nakita yung deep meaning ng purpose ko. Bakit ba nangyari yun sa akin? And I'm so grateful for that. Kasi walang Elijah na ganito kung hindi nangyari yon. At maybe hindi ako ganito ka-strong Yes. kung hindi nangyari yun, Empress. Yes. Hindi ka magiging ganyan ka-motivated, no? Na, I need to win in life. Yeah. I need to be this. Kailangan ko magsipag para sa family ko. Hindi ka magiging ganyan siguro kung hindi mo na-experience yung moment na yon. No? Kaya, congrats because you found Elites Empire. Thank you, Empress. Ang daming nasa labas, siguro in pain, in trouble, kung ano yung nasa loob nila. Pero, hindi pa nila nami-meet yung Elites Empire. Buti ikaw, na-meet mo na yung Elites Empire. And hindi lang income binigay sa'yo and transformation, pero sa travel, naalala ko, when we're going to, you know, the first Vietnam. time na, Yes. pa-Vietnam tayo nun, first time ka lalabas ng ibang bansa, alam mo, hinahanap talaga kita. Asan si Ella? Asan si Ella? Naiwan sa immigration. Sabi ko, hala, yari, ang dami natin nun. Yes. Pwede mo bang ikwento yung moment na yon na unforgettable din sa'yo? Yes, sobra. Baka mag-gate close. Si Ella, nandun pa. Asan na? Talagang. Ayun, Empress, talagang isa siya sa napaka-unforgettable moment na na-experience ko dito sa Elites Empire. Kasi imagine mo, kauuwi ko lang noon, then 5 months pa lang ako dito sa Taiwan, dito sa Pilipinas. Then bigla na lang pumunta ng Vietnam and Thailand. Sa immigration, yung ang aga-aga nating nakarating sa immigration, doon sa airport. Then, naharang ako ng almost hour. Yung minuto na lang, palipad na, ina-announce na yung pangalan ko. Ako na lang yung wala. Palipad na yung airplane. Tapos, ang immigration, dulo-dulo doon sa Boarding sa gate boarding natin gate. nga. So, hindi ko din alam paano ko tatakbo doon. Kaya sabi ko, kasi ang daming tinanong sa akin, bakit daw baka daw mag-TNT ako doon kasi ano gagawin ko doon, hinanapan ako ng bank statement, lahat. Bakit daw from OFW? Bigla daw ako tatawid ng vacation. Oo. Hindi daw ba ako mag-TNT doon? Baka daw mag-TNT ako kasi OFW ako. Dami nilang question. Umabot kami ng almost hour na sobrang daming tanong. Pinakawalan na lang ako, Empress, nung sinabi ko na pangalan ko na po yung ina-announce. Yun, doon na lang ako nila pinakawalan. Oo. Pinatakbo sa boarding gate. At saka tinignan nila yung account mo, di ba? Yes, Sa Empress. InGlobal. Talagang kita nila na, ito kumita ng 1 million, 3 months. So, sige, go ka na. Nakakatuwa na kasama ka namin sa mga ganon. Kasi it's rare, ha? It's very rare na kakauwi lang sa Pilipinas from 6 years na nasa abroad pag uwi ng Pilipinas.
pumunta agad ng bakasyon, di ba? Ano agad? Travel. Naging traveler na. And Yes. talagang sa lahat ng mga bakasyon ng Elites Empire, nandun ka talaga. Nakailang countries ka na so far because of Elites Empire? 4, Empress. Wow. 2 beses na sa Vietnam. Then Cambodia, Korea. Yun, Empress. Anong favorite mong country doon? Korea, Empress. Korea. Kasi mahilig ako sa Korean novela before. Nung nasa Taiwan pa ako. Pag day off ko, movie marathon, Netflix. Yun ang gawain ko eh. Kaya sabi ko, gustong makarating ng Korea. Ano kaya, tunay kaya ako yung mga opa doon. Oh, pagkita mo, may opa nga. Meron. Sabi, Empress, wala eh. Pero naniwala ako dun sa sinabing wala kasi wala din talaga. Bakit wala? Ewan ko ba, Empress? Drama lang siguro talaga. Para pumunta ka ng Korea, no? Ano nila, tourism promotion. May opa sa Korea. Nakakatuwa. Ella, no? Na ang dami-dami mong achievements. And even last month, kumita ka ng 227,000 sa isang buwan. Knowing na sa Taiwan, ilang months mo tatrabahunin yun. O kaya, no? Almost 4 months. Pag walang OT, abot siya ng 5 to 6 months. Grabe, no? 5 to 6 months mo na i-work doon. Yes. Binigay sa'yo ng 1 month doing Elites Empire. Anong message mo, Ella, sa mga nandito rin, nasa ibang bansa at iniisip na, i-go ko ba magnegosyo or hindi na lang kasi okay naman yung kinikita ko? Ayun, sa lahat ng mga OFW na katulad ko, naisip ko din yan, okay din yung trabaho ko sa Taiwan. Actually, kumikita, sumasahod na din ng malaki, 60,000 to 80,000. Pero isang bagay yung nagpa-realize sa akin na hindi habang buhay OFW ako, hindi habang buhay magtatrabaho ako sa abroad, at hindi habang buhay na malakas ako. Kaya sa lahat ng mga kapwa ko OFW diyan, saan ka man lugar, ano man bansa ka nagtatrabaho, isa lang masasabi ko, you're not getting any younger. Hindi habang buhay na malakas tayo. At the same time, hindi habang buhay gusto ng pamilya natin dito sa Pilipinas na nandiyan tayo. Kaya yung masasabi ko, Elites Empire is my healer. Ito yung nagbigay ng hope sa akin from someone na hopeless. Nagbigay sa akin ng pag-asa, dinala ako sa mas malalim ng purpose ko. Mas nakita ko yung kahalagahan ng buhay ko. Kaya yung masasabi ko sa lahat ng mga OFW, this Elites Empire, sobrang dami ng pwedeng ibigay din sa'yo. Simula nung ginawa ko to, ang laki ng naging blessing sa buhay ko na to. Hindi lang sa panglabas, sa income, sa travels, pero yung priceless, yung time na dapat tinatrabaho ko pa sa abroad. Pero right now, nai-enjoy ko na. Yung time na dapat malayo pa ako sa pamilya ko, but right now, nakakasama na. And that's so priceless. Yung oras na never ever na sasahudin natin sa abroad. Sasahod tayo ng malaki, yes, kaya naman. Pero yung oras, ang tanong is, na ibibigay ba natin sa family natin? Itong opportunity na to, dito ko na-experience na kumikita, nasa Pilipinas, hawak pa yung oras. Kaya sa lahat ng mga OFW nandito, gusto ko lang din kunin yung privilege and opportunity na to na thank you so much, Empress. You're welcome. Thank you so much kasi sabi ko nga, ang Elites Empire, kung walang Elites Empire, maybe 9 years na ako sa Taiwan. Kung wala yung Elites Empire, kung hindi ko narinig yung sinabi mo na love yourself, when was the last time nag-invest ka para sa sarili mo, malamang sarado pa utak ko. Malamang yung isang Ella, ang alam lang na isipin, maging OFW na lang. Nilimitahan ko na yung sarili ko. Pero dahil narinig ko yun sa'yo, doon ako namulat sa isang pananaw ko sa sarili. Nagkaroon ako ulit ng bilib, ng tiwala, at natuto muli akong mangarap sa buhay. Thank you so much, Empress. You're welcome, Ella. You're welcome. And salamat din sa inspirasyon na meron ka because what you have na results, talagang it's napakalaki. And alam mo kung bakit na-realize ko because of this episode. Dahil ang motivation mo, napakalalim. Kaya maraming salamat sa lahat ng realization na meron ka. And if you're gonna describe Elites Empire in one word, ano yun? My healer. Healer. Amazing. Yes, And Empress.
knowing your stories, ang dami mong nakwento ngayon na hindi ko narinig nung first episode natin. Kaya maraming salamat. And I wish to have you again sa susunod na Empress Yes, Talks. Empress. But, my last question for you. Kung may message ka kay Elites Empire, ano yon? Elites Empire, thank you so much. Kasi sobrang punong-puno ng pasasalamat, nag-uumapaw na pasasalamat yung puso ko na walang ibang sasabihan na thank you so much Elites Empire, na-create ka dito sa mundong ito. Kasi imagine, ang isang Ella na wala ng pangarap, tinanggap na lang na pagiging OFW na lang yung kaya kong gawin. Yung isang Ella ng hindi mapatawad yung sarili niya. Yung isang Ella na akala ko, eto na lang yung kaya kong gawin. Yung isang Ella na shadow na lang yung nakikita ko sa sarili ko. Dilim na lang, wala nang liwanag. Pero dahil sa'yo, Elites Empire, binigyan mo ako ng pag-asa, tinuruan mo ako, ginamot mo yung puso ko from my brokenness, na akala ko sirang-sirahan na ako. From my past, pero nilagay mo ako sa isang experience na ganitong buhay na meron pa pala at pwede pa pala akong mangarap sa mundo. Kaya thank you so much, Elites Empire. You're my healer, Elites Empire. Binuo mong muli. Sabi ko nga, na-miss ko yung sarili ko. Na-miss ko yung dating Ella. Yung Ella na marunong tumawa before. Ngayon muli naturuan. Binalik mo ko sa dating ako na matagal nang nawala. Kaya thank you so much, Elites Empire. And thank you so much then, Elijah, for your incredible story. I know na because of your gratitude, because of your love, grabe yung resulta na naibigay sa'yo. Maraming salamat and I hope na dumami pa ang mga Ella Aguilar sa loob ng community. Maraming salamat. Thank you so much, Empress. Yes. Maraming salamat for this episode and I know na because of you, maraming tao na nabuhayan, maraming taong na-heal din by just knowing your story. Maraming tao nagkaroon ng realization na kaya pala nilang mas magkaroon ng malaking resulta and maraming salamat sa kwento na iyon. This has been such an incredible episode. Maraming salamat for watching and can you comment and tag all the people na alam nyong makaka-relate sa kwentong ito because who knows that this episode can be your greatest gift sa taong sisendan mo ng video na to. This is your Empress Pearl Hung And this is Ella Aguilar. sending you love and light.